Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest mamaya sa Gadik Channel, ang Fatal Rules of Matarders. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigeskip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gaumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information para kayong sabihin sa ng ating mga agbaraha for the sign of Taurus. So there's something the magician. There's something manifestation na may mga bagay na unti-unti mo na makakamit, makukuha, na matatamo, may isa sa katuparan. Now there's something deserves into reality, no? Talaga naman yung mga bagay hinahangad mo, matatamo mo to, no? Manifestation. And this is something the Four of Cups. Now just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo munang pag-isipan, klaruhin, liwanagin, na hindi ka pwedeng pala desisyon, na kailangan mo munang pag-iisipan yung bawat eksena, re-evaluate mo talaga, na i-visualize mo muna, na what is the possibilities or possible, no, na mangyayari. So let's see. Because there is something, the Hermit card, the spiritual alignment, na may mga bagay na magliliwanag about sa spirituality, na unti-unti mo na matutuklasan lahat ng mga bagay kahalagahan sa paligid mo. Unti-unting liliwanag sa'yo anong magiging kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And because there's something the Empress card for revert, now disconnect from the world. Na maaaring sinasabi dito na maaaring magkakaroon ka ng bagong simula, panibagong pag-asa, na bagong eksena, na kaya kailangan pangalagaan at proteksyonan mo ang iyong sarili. No, kaya sinasabi dito pag-isipang mabuti, hindi ka pwede mag-decision basta-basta, ura-urada, no? Additional messages. And of course, there's something, the Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo, ng plano mo, ng pangarap mo. And of course, there's something, the Three of Wands, the waiting is over. No, kung may mga hinihintay ka, document papers, there's a possible na dumating na. No, maaring may darating na mga panibagong eksena sa buhay mo. No? Kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon at pagkakataon. What is the magician? Represent with the Six of Swords with the transition. Na unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. Na muli ka na makakabangon at may mga bagay pangharap ka dito na maaaring maisa katuparan mo na. And this is the Two of Pentacles with a balance. So kailangan mo maging balance physically, mentally, and emotionally. So kailangan pag-isipang mabuti, maging balance, timbangin mo yung bawat desisyon na gagawin mo. What is the Hermit card? The Hermit card represent with the Seven of Swords, no? Malalaman mo na, liliwanagin sa'yo dito, lahat ng katanungan mo masasagot na. So it means lahat ng kasinungalingan mailalantad na. No, lahat ng bagay mo malaman, lahat ng mga bagay na gusto mong malaman, malalaman mo na. No, ano man yung mga bagay kasinungalingan, panloloko, at maaring tinatago sa'yo, maaring ibabahagi na, no? Malalantad na, maliliwanagan ka na. What is the Empress card? Represent with the Knight of Wands, flow and steady, manatili kang kalmado, no? Alagaan mo at mahalin mo ang iyong sarili, no? Tutukan mo ang iyong sarili. What is the Queen of Swords? Represent with an Eight of Cups, something moving forward. Unti-unti ka rin makaka-move on, na makakawala at makakalaya dyan from this situation. No, unti-unti nang kumbaga maglilinaw sa'yo. No, yung mga bagay na yung mga bagay na makakatulong for you, no, para makaalis ka na dyan sa matagal mo ng sitwasyon. No, what is the Three of Wands?
Reference with the King of Cups. Now, there is something devoted sa for the person na maaring tumutulong sa'yo, gumagabay sa'yo. No? Maaring, meron sa'yo naghihintay, no? Na tao. No? Maaring ito yung tao na to ay maaring jowa mo or asawa mo. No? Or possible na maaring mayroon kang hinihintay na tao. No? And there's a High Priestess for something hidden agenda, hidden enemies. Na maraming mystery sa likod nito. No? Ibig sabihin nito sa likod ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, no? Unti-unti ka rin dyan makakalaya at makakawala. No? Sa mga bagay na gusto mong matupad, unti-unti siya natutupad pero may mga circumstances na hindi mo kagad nakukuha. No? Kailangan mo muna pagdaanan to, tapusin to, no? Malaman to, masaktan ka sa part na yan. Ganun talaga. No? Maraming mystery sa buhay natin. Na maraming mga misteryosong pangyayari na hindi natin inaasahan. What is the Four of Cups? Because the Two of Pentacles. There's a Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na makikinig ka sa iyong gabay, sa iyong intuition. No, kaya sinasabi dito, pag-isipang mabuti. Timbangin mo. Ano ba talaga yung alam mong magaang sa kalooban mo sa bagay na pipiliin mo o gagawin mo. No? Kaya kailangan makikinig ka sa gabay mo, sa intuition, sa inner voice mo. And because there is something, guys, with the Five of Cups. So, see? May mga disappointment or may mga bagay na nawawala o inaalis sa buhay mo. No, ganun talaga. No, liliwanagin sa'yo yan. No, malalaman mo kung sino yung totoo at hindi totoo sa paligid mo, sa buhay mo. No, lilisanin, aalisin yung mga taong traidor. No, mga taong maluloko. Ganun talaga. No, liliwanagin yan sa'yo. What is the Empress card? Because the Knight of Wands. Represent with the Four of Wands by celebration. So, unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration. No? Makakamit mo na yung gusto mong makamit. No? Unti-unti ka nang makakawala at makakalaya sa mga nakasanayan mo na. No? At the same time, this is something that's our moment for a major changes. Unti-unti ka rin makaka-move on. No? Some of you nagkaroon na disaster, chaos, no, kumbaga pagkasira ng isang pagkasama, relasyon, no, ng trabaho, pero unti-unti ka dyan inaalis. Ibig sabihin dito, nililinaw sa'yo na may mga bagay na hindi para sa'yo at hindi pang matagalan sa'yo. No, kaya kailangan natin tanggapin na may hangganang ang isang bagay, no? Yung bagay na yun na hindi siya pang matagalan sa'yo, yung tao na hindi siya makakasama mo for good, no? Kaya kailangan matuto tayong tanggapin no, ano yung mga bagay na importante at kumbaga, yun talagang makakasama natin for good. What is the additional messages? And there's a Four of Swords, no? Ibig sabihin dito, kailangan mo rin pahinga. And there's a guidance, no? Intuitions. Ibig sabihin dito, mayroon sa yung tumutulong ancestor guides. Oo, meron sa yung gabay na tumutulong sa'yo. No, kumbaga, kung may hinihintay ka, there's a possible na dumating na. What is the additional messages for the outcome? So, represent with the Four of Pentacles for saving money. Protection at pangalagaan mo yung grounds mo dito, even your territory. Not the same time, there's something, the Moon card with the Truth Reveal. Ilalantad sa'yo lahat ng katotohanan dito na dapat mong malaman. At matutupad yung mga pangarap mo. There's a Nine of Pentacles with the Blossoming. May paglago, no? Gaganda na ang iyong finances. No, may potential ka para maging masagana. Hindi mo kailangan mag-stick dyan sa situation or sa isang tao. No, kung alam mo tong tao na to hindi ka lalago, no? Get out. No, at the same time, this is something the Ace of Wands for a new plan, new project, new ideas. Marami papasok sa'yo, no? Mahalin na talaga ang sarili mo. And there's an Queen of Wands by confidence. So, kailangan lakasan mo loob mo, maging matapang ka. No, there's a Five of Pentacles in reverse na makaka-recover ka na for financial crisis or financial loss. No, naman yung mga bagay suliran na pinagdadaanan mo as of now, unti-unti ka dyan palalayain, no, makakawala ka rin dyan. So, let's see, hanapin natin, nagilapin natin anong kaganapan sa buhay mo, no, yung linggong to, na mahagilap natin, no, alamin pa natin about sa finances and career, love life, at kalusugan. Tutumbukin na natin yan, alamin na natin, so let's watch this. Okay, let's see, for finances and career. So, there's the Fool card. No, ibig sabihin dito, no, magtiwala ka, nasa tamang proseso ka, pagdating sa finances, no, magiging maayos at magiging magdadaloy ng finances mo. There's
That Ten of Cups. Happiness. At the end of the time, magiging masaya at magiging maligaya na ang pamilya mo at ang iyong negosyo, no? Ang environment mo, pagdating sa finances mo, there's a King of Swords. Putuli mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsaserve sa'yo, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa eksena mo. Now, there's the word. Some of you magkakaroon ka ng travel, another success, accomplishment, no, victories, no? Ibig sabihin, gaganda na ang iyong finances dito, resource of income. So, there's a Knight of Wands. No, kailangan mo lang magtiyaga, no? Kailangan mo lang gawin yung part mo, no? Dahil may mga biyaya or something, informasyon na malalatag sa'yo, may magandang balita na makakarating sa'yo, no? Meron kang bagay na malalaman na makakatulong for your growth and expansions, no? Lalagot, lalakas ang yung finances, no? At the same time, matataas ang salary mo, no? Basta alisin mo lang daw yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, no? Yung mga taong kumbaga nakakasira, no? At kumbaga nagiging part ng negative traits mo, no? Kaya kailangan itong tao na to nega, no? Itong tao na to kumbaga ang daming say, no? Ang daming niya nasasabi against sa ibang tao, sa sarili, sa kanila, sa kanya. Kumbaga alam mong nega tong tao na to, lumayo-layo ka na, magtantan ka sa kanya. Pagdating naman tayo sa love life, there's the Two of Cups in a partnership. So ayos naman ang iyong relasyon, no? May partnership talaga dito. There is an unconditional love. And there's a Five of Swords, no? There's a fair fight. So, ibig sabihin, patas ang sitwasyon niyo dalawa. And there's a Three of Cups for celebrations, no? Maraming mga celebration pang darating sa inyo. Now, there's an Ace of Cups na nag-uumapaw na love offer. Or either, if you are being single, no? May bagong pag-ibig na darating. If you are being taken, no? No, ibabalik ang kilig, ganon. No? And of course, people being single, guys, may taong darating. What is the additional messages with an Eagle Spirit? Now, there's something that tempers with a perfect timing. So, yung big sabihin nito, lahat ng bagay na nangyayari with a perfect timing. No? And there's an Ace of Cups. Kaugnay nito, no? Kaugnay nito ay kaugnay ay ang finances. Nakaroy pasabog. No? Ibig sabihin, kumbaga, itong relasyon na to ay may kaugnay sa pagkakaperahan, negosyo. No, maaaring partnership kayo sa negosyo, nagtutulungan kayo, ganon. Or maaaring lumago ang iyong finances, no, together. What is additional messages about sa kalusugan? Sa kalusugan, there's a judgment, may paalala. You need to pay attention. No? Ano man yung mga bagay na nag-trigger sa'yo, so kailangan mo ng tantanan yan. There's a Two of Swords, no? There's a decision that you need to make. Kailangan mo na mag-decision, iwasan na. No, maliwanag sa utak at isip mo. Nagkaroon ka na ng intuition and instinct. No, nagkaroon ka na ng something vibration about God. So, kailangan makinig ka na sa sarili mo. And there's a Six of Wands for victory is yours. Magiging maganda naman daw kalusugan mo. Medyo matigas lang talaga ang ulo mo sa mga bagay na kahit bawal, siging kinain mo. And there's a Devil card, no? Ito yung sinasabi, guys, na parang yung it's either bisyo or luho, alisin mo to, nakakasama yan sa sarili mo, sa'yo. And there's a Devil card, let's see. And there's a Seven of Pentacles, see? Kumaga, isa rin to, no? Kumaga, kailangan mo iwasan yung luho talaga or bisyo. Baka mahilig ka mag-order na kung ano-ano tantanan mo. No, there's a harvest moment. No, at the same time, kung ano man yung gagawin mo sa kalusugan mo, ganun din na magiging impact, ha? Kaya sinasabi na harvest time. Ano yung tinanim mo sa sarili mo, hindi na mo pagdating sa kalusugan mo. Ibig sabihin, baka may bisyo ka, no? No, sigarilyo, alak, ganyan, no? Baka mabisyo ka, mag-iwas-iwas ka na. Or baka may mga nakakasanayan ka, nakakagawian kang kainin, inumin, iwasan mo na. No? So, there's a sounding a power of the deck with the Emperor. Maging mature ka, maging grounded ka sa sarili mo. So, let's see, hagilapin na natin, and of course, tignan natin at tuklasin natin anong kaganapan sa'yo with the magical fairy messages, advices, and of course, sa pick a card, yes or no. No? Paliwanag ko lang, with the pick a card, yes or no, kung bago ka sa channel ko, meron tayong tanong. Pwede ka magtanong, isa lang ang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. No? Pipili ka lang na isa doon. At kung nakapili ka na sa magiging sagot sa tanong mo, comment down below. Dahil para malaman natin mamaya kung hanggang saan ba umabot ang reading ko sa iyo. No? Kung
Napanood mo ba talaga lahat at para malaman natin kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's see. Let's watch this. With a magical fairy messages represent what? With a magical fairy messages represent with a goodbye to the old, hello to the new. Na kailangan mo na pakawalan ng mga nakaraan. Na kailangan mo na magsimulang muli. No? And of course, patient, practice. So, kailangan mo na more on practice, enhance your ability and polish your skills. And of course, be yourself. Basta maging totoo ka sa sarili mo. No? Iwasan mo magpanggap. No? Basta maging totoo ka sa kung sino ka man. Diba? Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang bagay na ayaw mo at hindi mo naman kaya. No? Let's see what is the yin and yang oracle card. Represent with the luck and doubt. No? Sinasabi dito guys, na meron ditong pag-aalinlangan at pagdadalawang isip. No? Kailangan mo nang alisin yan. Yung kumbaga pabago-bago ng nararamdaman ng paniniwala, and there's a nurturing, a compassion. Pagdating sa mga bagay-bagay, no, kumbaga mahal mo naman yung ginagawa mo, na pagdating diyan very generous ka naman. At the same time, there's something self-worth. Alisin mo yung sinasabi dito na para napapabayaan mo yung sarili mo, no? Nakikita ko dito, kailangan mo mahalin at alagaan mo yung sarili mo, no? Masyado mo tinututukan yung sarili mo sa ibang bagay, no? Napapabayaan mo na. And because there's something separation, some of you mayroon dito separations, no? Or maaring matagal na kayong hiwalay, no? Maaring namimiss nyo ang isa't isa. What is this synchronicities represent what? And there's something of friends, no? Meron ditong mas bata sa'yo, yung person mo, o mas bata ka sa person mo. And there's a protecting love. Meron ditong pinoprotection na ng pag-ibig at pagmamahal. And there's something lost. No? May mga bagay na nawala talaga, nasayang, nasira. No? Ano to? Nasira sa isang pagkakamali. Ganun. What is the romance angel for a Mystic Love Oracle deck? And represent with an enemy. Na meron dito, kumbaga, may enemy, kumbaga meron ditong isang tao, no? Na parang traidor, niloko ka, no? Or maaring talaga sumusubaybay sa inyong dalawa na person mo. And this something ghosted. Meron dito parang iniwan sa ere. Meron ako na sense na gano'n. So, let's see what is an angel's number. For an angel's number, represent what? And there is a 12-12 with a persistent. So, kailangan tuloy-tuloy. No, hindi pwedeng pabago-bago ng utak, ng isip. Kailangan ko, ano ba talagang gusto mong gawin? No? Gawin mo. No? Happy day and info opportunity related on your life. Purpose is just around the corner. Take immediate action. Once it's a pop-up, of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the cards. See? Magtuloy-tuloy ka lang. Huwag kang magsasawa. No? Dahil makukuha mo yan. Dahil maraming mga experiences, no, na darating sa'yo, no? At makontento ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Basta maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan baguhin yung pananaw at sarili mo dito. And there's something gift. Now, you are also gifted. Use opportunities that arise. So, kung gusto mo maging masagana, yung bagay, kakayanan, kaalaman mo, gamitin mo yan para makawala at makalaya ka sa situation mo. And there's something what lies beneath with the hidden future. Now, ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a burning evidence. Na meron dito parang sinusunog ebidensya. Now, ibig sabihin dito, parang meron dito nagbubura ng message or phone calls or something. No? There is something guys with a shadow work represent what? May nagkaroon talaga ng cheating lying guys. Now, pinipilit itago. What is a shadow work? Jumble thoughts, no? Confusion, anxieties, no? Marami talagang gumugulo sa utak mo. No? What is the clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation, represent with hidden thorns. Hidden thorns represent a look beyond the romance to discern true intention. So, see? Kumaga, unti-unti mo na makikita, no, pagdating sa pag-ibig, no, malalaman mo dito kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo o sa relasyon nyo. No, malalaman mo kung ano yung hidden intention nito
or ikaw, no? Some of you cross-watcher out there. So, there's a clarifying for a life situation. Parang sinasabi na unti-unting malalantad kung ano ba talagang gusto mong gawin. Kung ano ba talagang purpose mo sa buhay. No, ganon. And of course, there's something walking unscattered. No? Your on the future trap was laid out for you but you were too smart to fall for it. No? Kumbaga, natadhana talaga na mapunta ka sa situation na yan, pero napakatalino mo sa paraan na to dahil hindi ka nahulog sa bitag, na parang hindi ka nahulog sa gusto, sa kung naman yung mga bagay na posibleng mangyari at maganap, no? Kumbaga, nasa kapalaran mo na ganun yung posibleng mangyari, pero nakaligtas at hindi na isa katuparan yung ganon, no? Kumbaga, sa'yo pa rin talaga, ikaw pa rin yung may hawak ng decision at of course, kapalaran mo, no? And of course, there's a part of the life. Tulad ng kung gusto mong mabago ang buhay mo, kailangan mong kumilos, no? Kailangan mong mag-isip ng plano o pangharap mo, no? Kung ano yung magiging framework mo, no? For success. And this is something that changes, no? Unti-unti nang babaguhin sa'yo, unti-unti na magbabago lahat ng pananaw mo, lahat ng bagay na nakasanayan mo, nakagawian mo, unti-unti mo na binabago. No, lalo-lalo na yung mga nakamali ang nagawa mo. I am consciously evolving. I embrace my growth, overcoming weaknesses and building on my strength. I cultivate my inner qualities, recognize my progress, and spreading the wings towards the light. Confident in the positive transformation unfolding with me. So, unti-unti nang, kumbaga, nalalaman mo ang kahulugan at kahalagahan ng sarili mo. Na unti-unti mo nang binabangon ng sarili mo mula sa pagkalugmok, unti-unti ka nang kumbaga lumilipad sa sarili mo mga pakpak, diba? So let's see what is a yes or no pick a card. So alamin na natin ano magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, let's start with the number 1 with a yes or no pick a card. Sino yung nakapili na number 1? Ito na yon. There is a no. In the formative stage, immature, being hungry, no? Pagdating sa isang bagay, no? Kumbaga, kailangan maging mature ka sa mga decision na gagawin mo. Kahit na parang feeling mo greedy or gusto mo na yung bagay na yun, iwasan mo. No? Kailangan mo magtiis, no? Sa ngalan ng kagustuhan mong makaisa katuparan yung gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Kung gusto mo talagang magtagumpay dyan, ngayon pa lang, kailangan mong kumbaga pagtiisan, no? Yung bagay na meron ka sa ngayon. What is the number 2? Now, there is something, ibig sabihin dito, wag mong minabadali. There's a no, no? Wag kang atat. There's a number 2. Ito yung sagot nun with a yes. Finding fertile ground, steady growth, fruitful. Ibig sabihin dito, humanap ka ng isang bago, isang lugar, no? Kung saan ka lalago, kung saan ka yayabong, no? At tama, kumbaga tama ang decision or gagawin mo. Kumbaga tutukan mo yung sarili mo, hanapin mo kung saan ka magiging masaya at magiging maligaya at lalago bilang isang tao. Number 3. And this is something guys we didn't know. The bridge is frail, crossing the risky, no? Ibig sabihin dito sira, no? Ang daan na tatahakin mo. Humanap ka ng isang bagay na alam mong makakaligtas ka sa way na yon or something sa daan na yon. No, wag mong ipilit yung isang bagay na alam mo madidisgrasya o masusugatan o magkakamali ka lang, no? Kumbaga sinasabi kung wala ka pang tamang daan, just wait for perfect timing. No, wag kang magmadali, no? So guys, this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig na gumapaw ng biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.